Hello, welcome to my channel. Ang videong ito ay tatalakayin natin kung ano-ano ang mga katangian ng bawat zodiac signs. Ang Aries ang pangunahing signo ng zodiac at ang planetang namumuno sa kanya ay ang planetang Mars, ang planeta ng aksyon. Ang mga taong ipinanganak sa ilalim ng signo ng Aries ay gustong parating sila ang nangunguna kasi hudang matapakan o masaktan nila ang iba. Kung mayroong mga ipinanganak na pinuno, sigurado ang mga Aries ito. Gusto nilang magsimula ng mga bagay-bagay na ipapatapos nila sa iba. Ayaw nilang tapusin ang isang bagay na sinimulan dahil madali silang magsawa at gusto na naman nila ng bago. Matapang, walang takot at walang pasubali ang mga Aries. Kaya, natural na parati silang leader. Malaki ang tiwala ng mga Aries sa sarili nila. Kung matutunan sana lamang nila na mahalin at respetuhin ang iba, walang hanggan ang kanilang mga maaabot. Ayaw tumanggap ng pagkatalo o kabiguan ng mga Aries. Lalaban sila ng lalaban hanggang sa magtagumpay sila o mamatay na lamang sila hanggat maabot nila ang kanilang mga inaasham-asham. Ang mga negatibong katangian ng Aries ay maramot, palaaway, walang pakundangang pagkilos o kilos na di pinag-iisipan, mainipin, madaling mayamot, agresibo, pabigla-bigla, madaling magsawa sa isang bagay, simula ng simula na di tinatapos ang mga gawain. Taurus. Ang Taurus ang pangalawang signo ng zodiac. Pinamumunuan ito ng buntalang Venus, ang buntala ng kagandahan. Gusto ng mga Tauriano ang mga karangyaan sa buhay at karaniwang itinutuon nila ang kanilang mga lakas para makamit ang mga karangyaang ito. Nakatuon din sila sa paglikom ng maraming pera. Pinagtutuunan talaga nila ng pansin ang mga bagay na makapupuno sa kanilang mga pangangailangan gaya ng kasiyahan, karangyaan at kayamanan. Binibigyang halaga ng mga Tauriano ang mga magaganda at magagarang bagay sa musika, sining at pananamit. Matatag ang katayuan ng mga taong ito at talagang mapagkakatiwalaan. Yun nga lang, medyo may katigasan ang kanilang mga ulo. Ilan sa mga katangian ng Taurus ay praktikal, sakim, pasensyoso, materialistic, tamad, hindi umaayaw, at masyado silang tapat sa kanilang mga kaibigan na pati mga problema ng mga kaibigan nila ay inaako din nila. Grabe magselos din ang mga Taurus. Medyo may kabagalan ang mga ito, pero parati nilang natatapos ang kanilang mga sinisimulang mga bagay. Ang Gemini ang pangatlong signo ng zodiac at pinamumunuan ng buntalang Mercury, ang buntala ng pag-iisip, pakikisalamuha at pag-uusap. Masasabing ang mga Gemini na ata ang pinakamatalinong nilalang sa zodiac. Mabilis silang mag-isip at interesado silang malaman ang lahat ng bagay. Ang problema lang nila ay wala silang sariling disiplina, kung kaya't di nila matapos-tapos ang kanilang mga sinimulan. Kung magkakaroon lang ng disiplina ang mga Gemini, ay walang hindi nila maaabot. Masaya ang mga Gemini kung madami silang ginagawa ng sabay-sabay. Mas gusto nila ng mga intelektual na mga gawain, gaya ng filosofiya, pagsusulat, pakikisalamuha o pag-iisip sa mga bagay para sa ibang tao. Kailangang matutunan ng mga Gemini ang maging kalmado, dahil nauubos ang kanilang mga enerhiya sa samot-saring bagay. Ang mga Gemini ay pabago-bago, mabilis mag-isip, palatanong, matalino at kayang gawin kahit na ano. Ang personalidad ng Cancer ay mahilig mangarap ng gising. Sila ay sentimentadong tao o nabubuhay sa nakaraan. Hindi ka na magtataka kung sa loob ng bahay nila ay puno ng mga lumang mga gamit na sentimental sa kanila. Hindi rin sila basta-basta nakakalimot ng mga mahalagang okasyon gaya ng birthdays at anniversaries. Sila ang tipo ng mga tao na hindi nagpapakita ng kanilang kahinaan. Ayon sa astrolohiya, sila ay matatag at hindi umaasa sa iba. Sila din ay mabuting asawa sa kanilang kapareha dahil sa taglay nilang pagiging matapat at maalaga. Ayon sa mga eksperto, mahihirapan kang basahin ang ugali ng Cancerian, lalo na kung bago pa lang kayo nagkakilala.
Minsan, sobrang bait sa'yo, ngunit ilang sandali lang ay galit din ito sa hindi mo alam ang dahilan. May posibilidad din na mapagtanim ng galit sa mga nakaaway. Leo, ang panglimang signos ng zodiac at iniimpluwensyahan ng buntalang araw. Marangal at mapagbigay ang mga taong ito, bagamat minsan mataas ang mga ego nito. Malakas ang kumpiyansa sa sarili, tapat at walang keme kung magsalita. Karaniwan itong mga katangian ang nagtataboy sa mga kaibigan ng Leo. Matapang at tapat ang loob ng Leo. Gusto nilang parati silang namumuno at mabilis at matindi din silang magbighani sa mga hindi kabaro. Romantiko ang mga Leo, idealistic, ambisyoso, malakas ang tiwala sa sarili, sumpungin, tapat sa mga kaibigan, masigasig, mapagbigay, parating positibo sa buhay, magiliw, pero minsan dominante. Interesado parati ang mga Leo sa sports at iba pang mga laro, kasiyahan, mga tagumpay at mga bata, lalo na mga anak nila. Gusto nila parati silang nasa sentro ng atensyon. Ang Virgo ang ika-6 na signo ng zodiac at iniimpluwensyahan ng buntalang Mercury. Ang mga Virgo ay parating naghahanap ng kaalaman. Madetalye at mabusisi ang mga Virgo at angkop ang mga Virgo sa mga trabahong talagang nakatuon sa mga maliliit na detalye. Praktikal at mahusay ang mga ito. Ang problema lang sa mga Virgo ay masyado silang kritikal at mapanghusga sa kapwa-tao. Kung malalampasan nila ang ganitong mga pang-uugali, maabot nilang rurok ng tagumpay sa kanilang buhay. Maraming Virgo din ang hindi nakakapag-asawa kumpara sa ibang mga signos dahil nahihirapan sila makapili ng isang kasama sa buhay na papantay sa mataas nilang panukatan. Ang mga Virgo ay masipag, mabusisi, kritikal, malinis at maayos sa katawan, palaisip at maingat sila sa lahat ng bagay. Libra. Ang Libra ay kapitong simbolong pang-astrolohiya ng zodiac. Ito ay naimpluwensyahan ng buntalang Venus, ang buntala ng kagandahan at pagiging magiliw. Gusto parati ng mga Libra ang maraming kasama, ayaw nila ng nag-iisahan, kung kaya't napakahalaga sa kanila ang kasal. Ito din ang dahilan kung saan humahanap sila ng mga trabaho na may kaakibat o kasosyo, o trabaho mga may mga kasama, lalo na yung mga samahan. Magagaling na mga tagapayo ang mga Libra dahil nakikita nila ang dalawang panig ng mga usapin. Yun nga lang dahil nakikita nila ang mga magkabilang panig, natatagalan sila magdesisyon kung alin ba ang nararapat. Kahit na maliit lang naman ang mga bagay na ito, pinag-iisipan talaga muna nila ng maigi bago magdesisyon. Hindi tamad ang mga Libra, masipag magtrabaho ang mga ito, at inaasahan din nila na yung mga kasama nila o mga kasosyo ay ganun ding sipag ang ipapakita o iambag sa trabaho. Sobrang pantay ang pagtingin ng mga Libra sa lahat. Ayaw na ayaw niya na may mga nakakalamang na isa kumpara sa lahat. Hindi sila madaling magalit, pero nagalit naman ay bagyo. Ganun pa man, mabilis sumupa ang kanilang mga galit at hindi sila nagkimkim ng sama ng loob. Dahil mabigat at nakapagdulot ng sakit ang mga masasamang saloobin kontra sa kapwa para sa mga Libra. Scorpio ang pangwalong signos ng zodiac at pinamumunuan ng buntalang Pluto. Napakalakas ng signo na ito. Walang anumang signo sa zodiac ang napakalakas na gumawa ng kasamaan o kabutihan, kundi ang Scorpio lang. Napakatindi ng lakas ng loob ng mga taong ito at mapusok ang kanilang mga damdamin. Ang kanilang mga libido at interes sa pagkikipagtalik ay sadyang masidhi. Kapag gumawa ang mga Scorpio, tatapusin nila talaga ito. Ayaw nila ng mga pahinto-hinto o di tuloy-tuloy na trabaho. Wala silang takot mamatay, laban kung laban lang sila. Sa kadahilan ng masidhi ang kanilang mga kalooban, kailangan ng mga Scorpio na mataas ang kanilang mga integridad sa sarili. Dahil kapag hindi, babagsak sila sa mga maling gawain gaya ng pagiging bayolente. Dahil sa sobrang selos, sobrang galit, sobrang pagkamuhi at sobrang mapang-angkin. Parating sobrang subsob ang mga Scorpio sa trabaho.
Grabe kung persahin nila ang kanilang mga sarili. Ganon din minsan ang kanilang ginagawa sa iba. Ayaw nila na mahina ang mga sarili nila, at lalong ayaw nilang nakikita ang mga kahinaan ng iba. Karaniwan, tutulungan nila ang ibang tao, pero dahil natulungan nila ang mga ito, inaasahan din naman ng mga Scorpio na yung tinulungan nila ay tutulungan din nila ang kanilang mga sarili at di naaasa pa sa iba. Tahimik at mapaglihim ang mga Scorpio. Delikado itong kalaban dahil walang awa ito sa mga kaaway o mga kakompetensya nila. Mapaghiganti ang mga Scorpio, mapanguyam o sarkastiko, mapanudyo, di mabilis maniwala sa mga sabi-sabi, madaling magsuspetsa, malihim pero determinado, at talagang nag-aalay ng buhay kung kinakailangan. Ang Sagittarius ang pangsyam na signo ng zodiac at pinamumunuan ng buntalang Jupiter, ang planeta ng swerte at pagpapalawak. Matapat ang mga Sagittarius at gustong-gusto nilang maggala. Kahit gaano man kahirap ang pinagdadaanan ng mga Sagittarian, parating mayroong dumarating sa kanilang tulong dahil parang kaakibat na talaga ata ang swerte sa kanila. Karaniwang mga relihiyoso ang mga taong ito, pero minsan nagiging makitid ang mga pag-iisip nila kapag kasali sila sa mga sekta, samahan o mga organisasyong may makitid din na pananaw. Kamangha-mangha ang mga babaeng Sagittarian kapag nararating ang tugatog ng tagumpay, pero ayaw nila ng mga gawaing bahay at ayaw nilang umaasa sa iba, gusto nilang maging malaya. Idealistic ang mga Sagittarian, pero kailangan nilang magkaroon ng karunungan at pagbalansi sa mga bagay-bagay, kasi kung hindi, nagiging mga panatiko ang mga ito at sumusunod kaagad sa mga katuroang may makitid na mga hangarin. Ang mga taong ipinanganak sa signos ng Sagittarius ay parating positibo ang pananaw nila sa buhay, palakaibigan pero minsan palasagot at pabadjing-badjing. Ilan sa mga interes ng mga Sagittarius ay relihiyon, filosofiya, kalayaan, paggala o paglalakbay, lalo na sa ibayong dagat, mga kabayo, batas, mga aklat at paglilimbag ng aklat at pagbibigay ng payo. Capricorn. Isang magandang katangian ng Capricorn ang pagiging disiplinado. Hahangaan mo talaga siya sa kanyang paraan kung paano niya disiplinahin ang sarili. Magmula sa isang simpleng bagay hanggang sa pinaka-komplikado. Hindi siya yung tipong lalabag sa rules, lalo na sa mga rules na siya mismo ang nag-set para sa sarili niya. Ginagawa niya to bilang daan niya patungo sa tagumpay, kaya naman, believe din siya sa mga kapwa niya disiplinado. May dahilan kung bakit sobrang disiplinado ang isang Capricorn. Ito ay dahil isa rin siyang ambisyosong tao. Mataas ang kanyang pangarap kaya naman gagawin niya ang lahat para maabot ito. Hindi siya yung tipo na susuko na lang. Kung sakali man na magkaroon ng hadlang o balakid sa daraanan niya patungo sa pagkamit niya sa kanyang mithiin, ay hindi siya mauubusan ng ideya para malampasan ito. Palaging una sa prioridad niya ang kanyang mga ambisyon na para rin naman sa mga mahal niya sa buhay. Ang lahat ng pagdidesisyon ng Capricorn ay hindi na niya padaraanin sa butas ng karayom. Very practical lang siya mag-isip. Kahit pagaano kahirap ang sitwasyon ay pag-iisipan niya ito ng madaling paraan para malusutan. Maging sa paglabas ng budget ay practical lang din siya. Kung saan mura, doon siya. Kung saan siya makaminos ay kakagatin niya as long as papasa sa kanya ang bagay na babayaran niya. Kahit pagdating sa pag-ibig, pinapairal pa rin niya ang pagiging praktikal. Kung pasensya naman ang pag-uusapan, taglay din niya ng Capricorn. Kapag meron siyang gustong makamtan, paghihirapan niya, pagsisikapan at pagtatsagaan hanggang sa makuha niya ito. Kaya kung mag-set man siya ng goal, siguradong naihanda na niya ang kanyang sarili sa posibilidad na marami siyang hirap na pagdadaraanan. Alam niya na mangangailangan siya ng sapat na oras o mas mahabang panahon. Maging sa pag-ibig ay siya yung tipo ng tao na hindi nagmamadali. May mahaba siyang pasensya para hintayin ang tamang tao para sa kanya. Ang Aquarius ang panglabing-isang signos ng zodiac na pinamumunuan ng buntalang Uranus. Ito ang signos ng bayanihan at pagkakaibigan. Tapat na mga kaibigan ang mga Aquarius. Walang kapaguran ang mga Aquarius magtrabaho.
lalo na kapag ang ginagawa nila ay para sa kabutihan ng marami o sa sangkatauhan. Malaki ang kagustuhan nila ng mga material na bagay, pero hindi sila maramot. Magtatrabaho sila para makuha nila ang kanilang gusto at ihingi nila ang talagang para sa kanila. Sa kadahilan ng talagang seryoso silang magtrabaho, ayaw nilang may hahara-hara sa kanilang mga ginagawa, at dahil sa sobrang sipag, napapabayaan nila ang kanilang mga sarili at nagkakasakit. Pero kung titingnan mo sila ay animoy wala silang nararamdaman. Kung titingnan mo ang mga Aquarius kung ano ang nakikita mo, yun at talaga yun. Hindi sila gumagawa ng mga maskara para pagtakpan nila ang tunay nilang pagkatao. Galit na galit ang mga Aquarius sa mga taong doble cara o mga taong epokrito. Determinado ang mga Aquarius kaya akala tuloy ng marami matigas ang ulo ng mga ito. Samahan pa ng pagiging palasagot o minsan naman palaaway. Marami tuloy ang nagagalit sa kanila. Taklisa o walang pigil kung magsalita ang mga Aquarian at wala silang pakialam sa nararamdaman ng iba. Sasabihin nila ang gusto nilang sabihin. Ayaw din nila na may mga tao silang inaasahan. Parati silang nagre-rebelde dahil malawak sila mag-isip sa mga bagay-bagay. Ang mga interes ng mga Aquarian ay pagtulong sa kapwa, mga kaibigan, astrolohiya, katotohanan at politika. Ang personalidad naman ng Pisces ay isang independent na tao. Pabago-bago ang ugali, maunawain, maalaga at maawain sa tao. Bihira din sa kanila ang kumontra sa kahit na kanino. Positibong ugali ang pagiging mahinahon, mahinhin at mapagmahal na katangian, ang dahilan kung bakit marami ang nagkagusto sa kanila. Mabilis silang mag-adjust sa sitwasyon para iparamdam sa isang tao na mahalaga ito sa kanila. Babae man o lalaki na Pisces ay gustong-gustong magpasaya ng ibang tao. Magaling din sila makisama sa kapwa. Isa sa nakakainis na ugali ng Pisces ay ang pagiging absent-minded nito o lutang. Sobrang emosyonal naman sila sa kanilang partner. Masyado silang sensitive sa lahat ng bagay. May posibilidad din ang Pisces ay mahilig sa chismis. Parihong babae at lalaki na Pisces ay malandi minsan. Sa pag-ibig naman, may personalidad ang Pisces na masyadong mabagal umaksyon sa nililigawan o nanliligaw. Maari sila ay takot at hindi pa sigurado. Oras na malagpasan nila ang ganitong pakiramdam, ang buhay na pag-ibig na kasama ang Pisces ay puno ng saya. Ang Pisces ay nahuhulaan na hindi mahalaga sa kanila ang pera. Mas prioridad nila ang kanilang pangarap. Gayunpaman, nakakapagtaka na hindi sila na problema kung paano magkaroon ng pera. Mangingibabaw sila sa larangan kung saan kailangan ang pagiging malikhain, gaya ng pagsusulat, drama, arts at music. Ayon sa eksperto, malaki ang senyalis na masyadong emosyonal ang Pisces na maaaring mahulog ito sa labis na depresyon. Sila ay malapitin sa mga bisyo, gaya ng alak, sigarilyo at droga. Laging tandaan, hindi ito sagot sa problema.